Maagang umalis si Dominic ng umagang iyon at hindi na nito hinintay pang magising si Adriana. Dahil siguradong pagkagising nito ay marami naman itong itatanong sa kanya. Pagbaba niya ng hagdanan na mapansin ang isang maliit na kahon na malapit sa pintuan. Wala sa loob na dinampot niya iyon. Naka-gift wrap iyon, kaya na-curious siya. Bitbit niya ang kahon na iyon hanggang sa makasakay siya ng sasakyan at doon niya iyon binuksan. Natanggal na niya ang balot ng kahong iyon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang sa Atara iyon, ay inilapag na muna niya ang kahon sa ibabaw ng dashboard ng kanyang sasakyan at nakangiting sinagot ang tawag nito. Hello, nakahanda ka na ba? Bungad niya rito dahil sa araw na iyon, ito ihahatid sa apartment na kinuha niya para dito. Ginabi na siya sa pamimili ng gamit at pag-ayos ng apartment na iyon. Kaya naman hindi niya ito nasundo at nagawang tawagan man lang. Bakit sir? Ang aga niyo naman po akong sunduin. Bakas ang labis na pagtataka naman sa tinig nito. Naihanap na kasi kita ng mauupahan. Malapit lang sa opisina at malapit lang din dito sa bahay. Nakahanda na ba ang mga gamit na dadalhin mo sa paglipat? Tanong naman ni Dominic. Pero sir, wala pa po akong pambayad dyan. Sa pagkakataong iyon ay nag-alala naman na ang pumalit sa pagtataka nito. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Papunta na ako. Ihanda mo na ang lahat ng pwede mong madala. Dahil hindi na kita papayagang bumalik pa sa bahay na yan. Mariing utos naman ni Dominic. Hindi na niya hinayaang makasagot pa ang dalaga. Saka mabilis na pinatay ang tawag na iyon. Walang nagawa si Atara kung disundin ang utos ni Dominic sa kanya. Pinili at iniligpit na lang niya ang mga gamit na madadala niya pag-alis at sandaling nilinis ang mga bagay na maiiwan niya sa bahay na iyon. Matagal din niyang naging tahanan ang maliit na bahay na iyon. Halos 14 na taon. Doon siya mag-iisang itinaguyod ng kanyang ama. Atara? Atara! Malakas na kalampag mula sa kanilang pintuan ang gumulat sa kanya. Alam niyang si James iyon, ang dati niyang nobyo. Atara! Patuloy na pag-iingay nito. Ano na naman ba, James? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na matagal tayong tapos? Sigaw naman niya sa binata. Hindi, Atara. Hindi ko kaya, please. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Maawa ka naman sa akin. At lumuhod ito sa kanyang harapan. Lasing na lasing ito kaya ganoong pinuntahan na naman siya nito. Ganoon naman ito kada malalasing. Ay pupuntahan siya nito at palaging gumagawa ng ganoong eksena. Pangako, susundin ko na lahat ng gusto mo. Kung ayaw mong tumugtog ako, hindi na ako tutugtog. Basta magsimula tayong muli, Atara. Patuloy na pakiusap nito sa kanya. Isa kasi itong gitarista sa isang banda at ayaw niya na sa gabi ay nasa lansangan pa ito at iyon ang madalas nilang pinagtatalunan noon. Kaya naman napilitan siya makipaghiwalay dito. At sa isa pang dahilan ay hinarap niya ang problema ng kanyang ama. Kaya minabuti na rin talaga niya ang makipaghiwalay sa dating kasintahan. James, ilang beses ko bang sinasabi sa iyo na kahit anong gawin mo, hindi na magbabago ang lahat. Tapos na tayo. Mag-move on ka na at kalimutan mo na ako. Dahil ako bagong buhay na ang gusto ko. Yung buhay na wala rito sa magulong lugar na ito. At yung buhay na hindi ka kasama. Ilang buwan na nakalipas mula na maghiwalay tayo, James. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Nauubusan na pasensya na saad naman ni Atara. Please, Atara. Isipin ko palang na mawawala ka para na akong mababaliw. Pagbigyan mo naman ako. Huli na to, pangako. Pagkatapos ay hinawakan pa siya nito sa kanyang dalawang kamay habang nakaluhod pa rin ito sa kanyang harapan. Bitawan mo ako, James. Tigilan mo na ako. Mariing pakiusap naman niya sa binata. Ayoko, Atara. Umiiyak na sigaw nito. At halos lahat ng kanilang mga kapitbahay ay nakapaligid na sa kanilang dalawa. Ang mga ganoong tagpo ang madalas pag-umpukan sa kanilang lugar.
James, nakakahiya ka na masyado. Bigyan mo naman ng kahiyan ang sarili mo. Tumayo ka na riyan at pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala akong pakialam dyan, Atara. Ang gusto ko lang magkaayos tayo. Kaya hanggat hindi mo ako pinagbibigyan, ay hindi ako tatayo rito. Hindi na tayo magkakaayos pa, kaya bitawan mo na ako. Sa kaniya pilit na binabatak ang kanyang kamay na hawak pa rin nito. Ngunit mas mahigpit lang nitong hinawakan iyon. James, bitawan mo na ako. Sigaw naman niya rito. Bitiwan mo siya, sabi. Sigaw na iyon ang pumukaw sa kanilang dalawa. Tiimbagang na lumapit naman si Dominic. Sino ba ito, Atara? At bakit kanya ginugulo? Galit na tanong naman ito. Ex-boyfriend ko po siya. Aalis na naman siya. Tugo naman ni Atara. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Umalis ka na. Muling wika naman ni Dominic. Siya ba, Atara, ang dahilan kung bakit hindi mo na ako magawang balikan pa? Dahil ba mas mayaman yung lalaking yan? Galit na wika sa kanya ni James habang tumatayo ito mula sa pagkakaluhod nito. Pwede ba, James? Huwag ka naman mag-iskandalo rito. Umalis ka na. Galit na sigaw naman niya. Hindi. Dapat sa akin ka sumama at hindi sa kanya. Saan nito pagkatapos ay mabilis siyang hinila papalayo kay Dominic. Ano ba? Tutol naman ni Dominic. Bitiwan mo nga siya. Galit na sigaw ni Dominic. Saka mabilis siyang hinatak nito papalayo kay James at saka ito inundayan ng malakas na suntok. Dahilan para bumagsak ito sa madumi at maputik nitong harapan. Napahawak na lang ito sa mukha nitong tinamaan ng suntok ni Dominic habang masamang nakatingin sa lalaki. Kapag nakita pa kitang ginugulo si Atara, hindi lang yan ang aabutin mo. Banta naman ni Dominic. Kunin mo na ang mga gamit mo, Atara, at umalis na tayo. Utos naman ito sa kanya kaya mabilis siyang tumalima. Dala ang kanyang mga gamit ay nagmamadali siyang umalis doon. Kahit pa nga ang daming mga matang nakatingin sa kanila. Bakit hindi ka pa rin tinitigilan ng lalaking yon? Galit na tanong ni Dominic pagkasakay nila ng sasakyan nito. Hindi lang niya matanggap ang pakikipaghiwalay ko, sir. Pero hindi naman yung dating ganoon si James. Siguro ay dala rin ng kalasingan kaya siguro napasugod ng ganoon kaaga sa bahay. Paliwanag naman ni Atara. Kapag sinubukan ka pang guluhin nun, sabihin mo kaagad sa akin. Hindi na kailangan, sir. Dahil mabait naman yun si James. Hindi lang talaga niya matanggap ang pakikipaghiwalay. Wika naman niya rito. Gaano ba kayo katagal ng lalaking yon? 3 taon din, sir. Kaya hindi ganoon kadali sa kanya ang pakikipaghiwalay na ginawa ko. Bakit ka naman nakipaghiwalay sa kanya? Basta mahaba pong kwento. Pero ganoon pa man, wala naman akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Dapat lang naman na hindi ka na makipagbalikan sa kanya. Saad nito sa kahinawakan ang kanyang kamay, kaya sa lubong ang kilay na tumingin siya rito. Hindi po ba no string attached tayo? Pagpapaalala naman ni Atara kay Dominic. No string attached, hawak lang. Ulit naman ito sabay taas ng kanyang kamay. Pagkatapos ay umayos ito ng upo. Saka pinaandar ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Magpapagas lang ako, pagkatapos ay magsi-CR na rin. Wika naman ito sa kanya. Ikaw ba, dyan ka lang? Opo, sir. Maikling sagot naman niya pagkatapos ay mabilis itong bumaba ng sasakyan. Hindi naman nagtagal at nakita niya ang pabalik na ito. Nakatingin siya rito na mapansin ang maliit na kahon na nasa ibabaw ng dashboard ng sasakyan nito. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya upang kunin iyon at buksan. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang isang pregnancy test ang laman noon. Hawak pa niya iyon nang biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan nito. At sa sobrang pagkataranta niya ay nailaglag niya ang pregnancy test na iyon. Saka biglang napatingin sa pagpasok ng sasakyan ni Dominic. Oh, bakit parang gulat na gulat ka naman dyan? Nagtatakang tanong naman ni Dominic kay Atara pagkabukas ito ng pintuan ng sasakyan. Wala po, sir. Mabilis na saad naman niya habang pasimpleng tiningnan ang pregnancy test
at ang kahong pinaglalagyan noon na nalaglag sa kanyang paanan. Pasimpleng sinipa niya iyon papunta sa ilalim ng kanyang inuupuan. "Kumain ka na ba?" Tanong nito sa kanya na maisara nito ang pintuan ng sasakyan. "Hindi naman ako gutom, sir." Tanggi naman niya. Hindi niya alam kung nakita na ba ni Dominic ang pregnancy test na iyon o hindi pa, ngunit hindi niya magawang tanungin dahil masyadong personal ang tungkol sa bagay na iyon. Ngunit alam niyang kailangan na niyang simulan ang planong inilatag niya para kay Attorney Adriana Escalante bago pa man magbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila ni Dominic. "Sige, bumili na lang tayo ng makakain at sa apartment na lang tayo kakain." Suhestyon naman ni Dominic kaya napatango na lang siya rito. "Parang ang laki naman po ng apartment na ito para sa akin, sir." Wika niya habang inililibot ang tingin sa buong paligid. Malaki iyon. Mayroon sariling silid. May munting sala at maliit na kusina. Buong akala niya ay isang studio type apartment lang ang kukunin nito para sa kanya. "Sir, baka hindi ko po kayang bayaran ang renta nitong apartment." Nag-aalalang saad naman ni Atara. "Huwag mo nang alalahanin yun, Atara. Ang mahalaga, nasa ligtas ka ng lugar ngayon at wala namang gugulo sa'yo rito." Hindi naman iyon kalakihan, ngunit batin niyang malaki iyon para sa isang taong gaya niya, na sanay naman sa maliit at simpleng pamumuhay. Pagpasok sa apartment na iyon ay ang sala ang bumungad na mayroong kulay itim na leather sofa. At nakikita niya sa paligid na kumpleto ito. "Hindi po ba tayo papasok sa opisina ngayon, sir?" Nagtatakang tanong naman ni Atara. Dahil nang napatingin siya sa orasan ay 10:00 na. "Pangalawang araw ko na po ngayon na hindi ako pumapasok." "Hindi ba't nag-apply ka naman na bilang sekretarya ko? Ang ibig sabihin lang noon, kung nasaan ako, ay dapat naroon ka rin. At dahil nandito ako, dapat nandito ka din." Nakangiti namang wika nito pagkatapos ay humakbang ito papalapit sa kanya. "Tingnan mo nga ang magiging kwarto mo. Ako ang pumili ng mga gamit mo riyan." Buong pagmamalaki na wika ni Dominic. Kaya naman binuksan niya ang nag-iisang pintuan na naroon sa kanyang tabi. Pagbukas niya ay nagulat siya sa kakaibang ganda ng mga gamit doon. Mayroong double-sized bed. At sa gilid noon ay mayroong bedside table. Mayroong carpet at terno ang sapin sa kama at kurtina. Mayroon ding isang study table roon. Napawang ang lahat ng mga gamit roon ay kulay pink. "Parang masyado nyo naman pong pinagkagustusan ang kwarto ko, sir. Baka po hindi ko kaya kayong bayaran." Nag-aalalang wika naman ni Atara. Ngunit hindi rin naman niya mapigil ang mapangiti dahil sa ganda ng silid na iyon. Dahil sa totoo lamang, ay isa iyon sa mga pangarap niya. "Saka sana po ay single bed na lang po ang binili ninyo. Masyado pong malaki ang kama na to para sa akin." "Sino ba nagsabi sa'yo na kailangan mong bayaran yan? Saka sino nagsabi sa'yo na para lang sa'yo ang kama na yan?" Makahulugang wika naman ni Dominic. Pagkatapos ay pumwesto ito sa kanyang likuran at niyakap siya mula roon. "Bukas pa kita maibibili ng aircon dito. Dahil wala silang available na stocks kahapon nang tumingin ako." "Hindi na po kailangan, sir. Sanay naman po ako na electric fan lang po ang ginagamit ko." Tutol naman niya rito. Nagulat siya na bigla ito siyang pinaikot paharap dito. "Bakit ba ikaw lagi mo nalang kinukontra ang lahat ng sinasabi ko?" Wari ay napipiko na wika naman ni Dominic. Saka pinisil ang magkabila niyang pisngi at nagbigay iyon ng kakaiba sa pag-iinit ng kanyang puso, lalo na nang marahan nitong inilapit ang mukha sa mukha niya at hindi mabilang na pagkakataon ay siniil siya nito ng halik. Hindi na siya nagpakipot pa kaya kumapit siya sa mga batok nito upang lumalim ang mga halik na iyon. Parang masarap binyagan ngayon itong kama. Saad nito pagkatapos ay nakakaloko naman itong tumingin sa kanya. Inayos niya rito pahiga sa kama. At umibabaw ito sa kanya na bigla na namang tumunog ang cellphone nito. "Ano ba yan? Istorbo na naman." Naiinis na wika ni Dominic at marahang tumayo at kinuha ang cellphone na nasa bulsa. Napakunot ang noo nito habang nakatingin sa screen ng cellphone nito. "Hello? Bakit?" Pagsagot nito sa tawag
Pagkatapos ay unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito. Sige, pupunta na ako dyan. Wika pa nito bago tuluyang patayin ang tawag na iyon. At tumingin ito sa kanya. Kailan ko pumunta ngayon sa site sa Pasay. Kainin mo na lang yung mga pagkaing binili natin. Aalis na muna ako. Hindi niyo po ba ako isasama, sir? Tanong niya habang nagmamadaling tumayo na rin ito sa kama. Hindi na. Ayusin mo na lang muna ang mga gamit mo riyan. Bukas ka na lang pumasok. Saan nito? Wala ka pa masyadong kakilala rito. Kaya huwag ka na munang magpapapasok. Mariing bili nito sa kanya sa kabinuksan ang pintuan ng kanyang apartment. Okay po, sir. Ngunit bago ito tuluyang lumabas ay siniil muna siya nito ng isang mainit na halik sa mga labi niya. Ingat po. Paalam niya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Pagkaalis nito ay sinara na niya ang pintuan at mabilis na hinanap ang pinakatago-tago niyang envelope. Nang makita niya iyon ay marahan niyang binuksan at kinuha ang mga litrato na iniingatan niya. Ang mga litrato na iyon ang naglalaman ng mga imahe ni Dominic, kung saan iba't ibang babae ang kasama nito. Pagpasok ng magkakaiba ring hotel, mahigit 1 buwan na niyang minamanmanan at sinusundan ang asawa ni Atty. Adriana Escalante upang mapagplanuhan ang kanyang mga gagawin. At hindi nga siya nagkamali na mayroong butas siyang mahanap upang masaktan niya ang attorney. Kumuha siya ng iba't ibang klaseng litrato roon, kung saan kitang-kita ang mukha ni Dominic, habang nakatalikod naman ang mga babaeng kasama nito, na kung hindi nakaakbay si Dominic ay nakahawak naman ang kamay nito sa baywang ng mga ito. Halatang halata rin sa mga litrato na iyon na magkakaibang babae iyon, at halatang mas may malalim na relasyon si Dominic sa mga babaeng nasa litrato. Simulan natin sa pinakasimple lang. Hindi niya mapigilang mapangiti. Mas mahirap at mas masakit ang unti-unting pagtatanim ng pagdududa. Tingnan natin kung hindi ka mamatay sa kakaisip kung sino ang kasama at kung ano ang ginagawa ng asawa mo, attorney. Nagsuot siya ng puting t-shirt at isang maluwag na maong pants, saka nagsuot ng sombrero. Nais niyang siya mismo ang maghatid ng magandang balita na iyon para kay Atty. Adriana Escalante. Oh, ano yan? Pagbalik nito sa hawak niyang envelope. Hindi ko pa nga na tinitingnan dahil bigla kang dumating. Akin na nga yan. Sabay kuha nito ng envelope na hawak niya. Wait, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Paalam naman niya rito. Saka tinungo saglit ang kanilang silid. Pagbaba na siya ng hagdanan na makita niyang gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata ni Sheena habang nakatingin sa mga litratong hawak nito. Ano yan? Nagtatakang tanong naman ni Adriana. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Ulit niya kaya inabot niya ito at tiningnan ang mga litrato. Nagtatakang kinuha niya iyon at nanlalaki rin ang mga mata niya sa mga litratong iyon. Saan ito galing? Doon sa envelope na ibinigay mo. Sino ang nagbigay nito? Nanginginig siya habang isa-isang tiningnan ang mga litrato. Kasabay ng kanyang panginginig ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sheena, ano to? Alam niyang iyon na ang sagot sa mga tanong niya, pero hindi iyon matanggap ng isipan niya. Bakit? Paano? Hindi niya maapuhap ang tamang tanong sa sakit na nararamdaman niya. At habang patuloy na naglalandas ang kanyang mga luha. Adriana, kumalma ka naman. Sa tagal ng pagsasama namin, sa tagal ng relasyon namin, nagawa pa niya gawin sa akin ito. Grabe. Ang sakit naman, Sheena. Parang noon pa lamang nag-sink in sa utak niya ang mga larawan na iyon ni Dominic. Meron pa itong litrato na nakahalik sa isang babae. Pagkatapos itong humalik sa isa, ay saka hahalik sa kanya. Habang iniisip niya iyon ay para siyang sinasakal. Dahil halos hindi siya makahinga. Napakatarantado niya. Gigil na wika ni Adriana. Paanong gagawin natin? Hindi ko rin alam.
Pero ayun ang ebidensya na hinahanap natin, Adriana. Ebidensya na mismo ang lumapit sa atin. Ano pa nga bang dapat natin gawin? Hindi ko alam, Sheena. Hindi ko alam na magagawa sa akin ito ni Dominic. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ganito lang pala kung lokohin niya ako. Nanghihinang napahawak naman siya sa pinsan. Maupo ka muna. Kumalma ka. May baterya sa sinapupunan mo. Huwag mong kakalimutan. Paalala naman ito sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Sheena. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba siyang malaman ang tungkol sa batang ito. Paano ko haharapin ito? Naguguluhang tanong naman niya sa pinsan. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Alam mo, Adriana, ang pinakamaganda, hingin mo muna ang paliwanag ni Dominic. Bakit, Sheena? Maliwanag na naman sa akin ang lahat ng ito. Gago siya. Yun ang tanging alam ko. Napakawalang hiya niya. Paano niya nagagawang harapin ng ganoon? Kayong iba't ibang babae pala ang nakakasama niya. Tapos uuwi siya rito. Saan ka nakakita ng ganong klaseng lalaki? Wala akong masabi sa kakapalan ng mukha niya. Galit na wika niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan na matinding galit sa asawa. Adriana, maganda pa rin alam na niya ang lahat ng ito. Ang lahat ng kagaguhang ginawa niya. Ano, hahayaan mo na lang ba na ganoon na lamang? Baka maging masaya pa yung asawa mo kung hahayaan mo na lang. Wika naman ni Sheena. Hindi dapat na hinahayaan lang ang mga lalaking manloloko. Lagi mong tatandaan yan, Adriana. Tahimik na nakaupo si Adriana sa kanilang sala nang dumating si Dominic. Seryosong tumingin si Adriana sa asawa. Maupo ka rito, Dominic. Tawag naman ni Adriana rito. Maglaro tayo ng baraha. Napakunot naman ang noo ni Dominic sa sinabi ni Adriana. Pagod ako, Adriana. Kaya pwede ba? Huwag mo akong salubungin ng ganyan. Naiinis naman na tugon ni Dominic sa asawa. Pag sinabi kong maupo ka rito, maupo ka! Hindi mapigilang sigaw ni Adriana. Kaya nagulat naman si Dominic. Dahil noon lamang niya nakitang ganoon ito. At kitang-kita niya ang matinding galit sa mga mata ni Adriana. Kaya kahit pagod ay naupo siya sa harapan ng inuupuan ni Adriana. Madali ka naman palang kausap. Ano na naman ba kasi ito, Adriana? Naguguluhan pa ring tanong ni Dominic sa asawa at nakatingin sa hawak nito. Gusto ko lang maglaro tayo ng baraha. Matagal na rin kasi mula nung huli tayo nagbanding, hindi ba? Seryoso at sarkastikong wika naman ni Adriana kay Dominic. Sige, tingnan mo nga ito, Dominic. Kung sino ang pinakamaganda, sino ang pinakamagaling, at pinakanagustuhan mo sa lahat. Habang isa-isa nitong ibinababa ang mga hawak na litrato, nagsalubong naman ang kilay ni Dominic at nanlaki ang mga mata nito. Habang nakatingin sa mga litratong ibinababa ni Adriana. Adriana, saan mo nakuha ang mga yan? Gulat na tanong nito sa kanya. Saan? Hindi iyan ang inaasahan kong unang sasabihin mo sa akin, Dominic. Napatayo si Adriana dahil sa galit. Hindi ko ito nakuha kung saan-saan lang. O hinanap dahil kusang dumating sa akin ang mga lintik na mga larawang ito. Baka galing sa isa sa mga babaeng nariyan sa mga pictures na yan. Galit na sigaw ni Adriana. Adriana, huminahon ka nga. Hindi malaman ni Dominic kung anong sasabihin at kung anong gagawin. Huminahon?
Isang malutong na mura ang pinakawalan niya para kay Dominic. Kapag ako ba ang nagloko sa'yo, magagawa mo bang huminahon? Kaya ganyan ka makitungo sa akin? Dahil may iba ka ng kinahuhumalingan? Ano, Dominic? Mas masarap ba? Isang muling mura ang pinakawalan niya. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo nagawa sa akin to? Pero nakakapanginig talaga ng laman ang ginawa mo sa akin, Dominic. Magsalita ka. Kitang-kita ni Dominic ang matinding galit na bumabalot sa asawa niya. I am sorry. Iyon na lamang ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Dominic. Dahil hindi nito alam kung ano ang nararapat na sabihin. I'm sorry? Yan lang ba ang masasabi mo? Sa lahat ng katarantaduhang ginawa mo? Doon na nagsimulang tumulo ang mga luha ni Adriana. At nanghihinang napaupong muli siya sa sofa. Alam ko may mga pagkukulang ako sa iyo, Dominic. Pero sapat na ba yun para gawin mo sa akin yung ganyan? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Sabihin mo nga sa akin. May pagkukulang ka rin bilang asawa. Pero ni minsan, hindi ko yun naisip na gawin. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na magagawa mo sa akin yan. Ano, sumagot kang tarantado ka? Sa galit ni Adriana ay nadampot niya ang vase na nasa center table at naibato niya iyon sa paanan ni Dominic. Mabuti na lamang at nakaiwas ang lalaki. Kailan pa? Kailan mo pa ako sinimulang lokohin, ha, Dominic? Seryosong tanong naman ni Adriana sa asawa. Adriana, ano ba yung mga tanong mong yan? Sagutin mo yung tanong ko, Dominic. Bago tuluyang magdilim ang paningin ko sa'yo. Mariing usal naman ni Adriana. 5 taon. Mahinang sagot naman ni Dominic. 5 taon? Napanganga naman si Adriana sa sinagot na iyon ni Dominic sa kanya. 5 taon mo na akong ginagago, Dominic? At nasisikmura mong humalik at tumabi sa akin? Dinagukan ni Adriana ang dibdib dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. At doon na siya tuluyang napahagulhol. Bakit, Dominic? Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Adriana. Wala naman akong ibang minahal kundi ikaw lang. Mabilis na tugon naman ni Dominic. Mahal? Gago ka ba talaga? Kung mahal mo ako, hindi mo yan gagawin sa akin, Dominic. Alam mo sa ginawa mo? Sana'y pinatay mo na lang ako. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yan? 5 taon mo akong tinatarantado. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal-kapal na mukha mo. Anong mayroong kapal na mukha mo, ha? At nagagawa mo akong harapin ng ganyan araw-araw. Sa tuwing hahawak ka sa iba, hahalik ka. Naiisip mo malang ba kung anong nararamdaman ko? Naiisip mo ba yun yung mga tanging naiisip mo lang? Yung papasukan ng bayag mo? Tumayo si Adriana mula sa kanyang kinauupuan. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko sa'yo. At naisipan mo gawin sa akin to. Hindi iisang beses lang, Dominic. Paulit-ulit sa 5 taong iyan ang ginagawa mo. Nagpapakasarap ka sa kandungan ng ibang babae. Tumingin ng seryoso si Adriana sa nakayukong asawa. Umalis ka na, Dominic. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. At tinalakuran na niya ito. Mabilis naman na tumayo si Dominic at lumuhod sa harapan ni Adriana at masuyong hinawakan ang mga kamay nito. Adriana, please. Ayoko. Alam kong walang paglagyan ang galit na nararamdaman mo. Pero handa akong tiisin ang lahat.
Huwag ka lang mawala sa akin. Pwede bang huwag mo akong hawakan? Nandidiri ako sa'yo. Galit na sigaw niya sa asawa. Saka mabilis na iwinaksi ang kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay. Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Hindi ko na kayang makita ka pa. Sana naisip mo yan bago mo gawin yung mga bagay na ginawa mo. 5 taon mo akong ginawang tanga, Dominic. 5 taon mo akong tinatarantado. 5 taong buong buo ang tiwala ko sa'yo. Muling naglandas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hayaan mo muna ako, pwede ba? Iyon na lang yung huling bagay na hinihiling ko sa'yo, Dominic. At muling tinungo ni Adriana ang kanilang silid. Pagsara niya ng pintuan ay inilak niya iyon. Saka siya napaupo sa sahig at doon siya humagulhol ng humagulhol. Hindi niya matanggap ang panlulokong ginawa sa kanya ni Dominic. Hindi niya matanggap na 5 taon siyang pinagmukhang tanga ng asawa. Hindi niya kaya ang sakit na nararamdaman. Please, Adriana naman. Narinig niya ang pakiusap sa kanya ni Dominic mula sa kabilang panig ng pintuan. Alam ko na nagkamali ako. Alam ko at ngayong sising-sisi na ako roon sa nagawa ko. Isa pang pagkakataon, Adriana, please. Narinig na rin niya ang pag-iyak nito. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Pag-upo niya sa kanilang kama, ay biglang tumunog naman ang cellphone niya. Tiningnan niya iyon at nakita niyang si Sheena iyon at agad niyang sinagot ang tawag na iyon.